Taong 1945 gumuho ang Maynila. Ang minsan tinaguriang perlas ng silangan ay naging isa sa pinakawasak na lungsod sa buong mundo matapos ang ikalawang digmaang pandaigdig. Winasak ng mga bomba ang kabahayan, sinunog ang mga pabrika at winakasan ng gutom at takot ang kabuhayan ng mga Pilipino. Ngunit mula sa agbo, tumindig ang ilang Pilipino na tumangging sumuko. Hindi sila mga sundalo o politiko, sila ay mga negosyante, mga tagapag-isip, mga Pilipinong naniwala na kailangang itayo muna ang kabuhayan bago muling maitayo ang bansa. Ito ang kwento ng The Rebuilders, mga Pilipinong gumising sa pagkawasak ng digmaan upang muling hubugin ang Pilipinas. Ang kanilang tagumpay ay hindi lamang tungkol sa yaman, kundi sa pananagutan at tiwala sa bayan. Si Andres Soriano Sr. ay ipinanganak noong 1898 sa isang pamilyang mestizo na may dugong Kastila at Pilipino. Bata pa lamang, pumasok na siya sa La Fábrica de Cerveza de San Miguel o San Miguel Brewery at sa pamamagitan ng sipag, disiplina at talino, umangat hanggang sa pamunuan nito. Pagsapit ng dekada 1930s, pinalawak niya ang San Miguel mula sa isang simpleng brewery tungo sa San Miguel Corporation, isang haligi ng industriyang Pilipino. Nang sumiklab ang digmaan, hindi siya nagtago sa kaligtasan. Gamit ang sariling kayamanan, sinuportahan niya ang mga gerilya at puwersang Pilipino at Amerikano. Naglingkod siya bilang colonel sa ilalim ni General Douglas MacArthur, patunay ng kanyang katapatan sa bansa. Pagkatapos ng digmaan, bumalik siya upang harapin ang realidad. Wasak ang mga planta, nagkawatak-watak ang mga manggagawa. Ngunit sa halip na sumuko, muli niyang itinayo ang San Miguel, pinasiglang ekonomiya at lumikha ng libo-libong trabaho. Itinatag din niya ang Philippine Airlines, ang kauna-unahang komersyal na eroplano sa Asia, dahil naniniwala siya na dapat magkaisa ang mga isla ng Pilipinas sa himpapawid at kalakalan. Hindi lamang negosyo ang layunin ni Soriano, kundi serbisyo sa bayan. Para sa kanya, ang industriya ay tungkulin sa bansa. Namatay siyang malayo sa sariling lupain, ngunit ang kanyang pangalan ay nananatiling sa gisag ng pagbabago at pagmamahal sa bayan. Si Henry C. Sr. ay itimanganak sa Xiamen, China noong 1924. Bata pa lamang lang lumipat sa Pilipinas upang tumulong sa maliit na tindahan ng kanyang ama sa Quiapo. Nang sumabog ang digmaan, nawasak ang kanilang kabuhayan. Pagkatapos ng digmaan, nagsimula siya muli mag-isa. May ilang pares lamang ng sirang sapatos na nakuha sa mga gubat ng Maynila. Mula roon, binuksan niya ang isang maliit na tindahan na tinawag na Shoe Mart. Ang maliit na tindahan yun ay lumago at naging department store at paglaon, isa ng higanteng mall. Sa paglipas ng mga taon, ipinanganak ang SM Supermalls, simbolo ng modernong pamumuhay ng mga Pilipino. Para kay Henry C., ang tagumpay ay bunga ng pagtitiyaga at pagtitipid. Hindi siya tumigil hanggat hindi niya natatapos ang kanyang pangarap. Sa kanyang pamumuno, itinayo niya ang Bangko de Oro, pinalawak ang edukasyon at pabahay at binigyan ng trabaho ang libu-libong Pilipino. May ilan na tumuligsa sa kanya dahil sa lawak at impluwensya ng kanyang negosyo. Ngunit nananatiling malinaw na ang kanyang tagumpay ay patunay ng isang marangal at matiyagang pangarap ay may kakahiyang baguhin ang mukha ng bansa.
Bago siya pumanaw noong 2019, iniwan niya ang aral na walang madali o biglaang tagumpay. Kung mabigo ka, bumangon at subukan muli. At kung umunlad ka, manatili sa tamang asal. Ipinapaalala nito na ang tagumpay ay bunga ng matiyagang pagsisikap at paulit-ulit na pagbangon mula sa kabiguan. At kapag nakamit na ang tagumpay, ang pinakamahalagang gawin ay manatili ang integridad, disiplina at tamang prinsipyo. Si Fernando Lopez Sr. ay ipinanganak noong 1904 sa Iloilo sa pamilyang kilala sa asukal at negosyo. Pagkatapos ng digmaan, muli nilang itinayo ang mga asukarera, pinalakas ang negosyo sa enerhiya at pinasigla ang komunikasyon. Taong 1949, siya ay naging pangalawang Pangulo ng Pilipinas sa ilalim ni Elpidio Quirino at muling nahalal sa parehong posisyon sa ilalim naman ni Ferdinand Marcos. Bilang lingkod bayan, itinoon niya ang kanyang panahon sa agrikultura, edukasyon at rural electrification. Bilang negosyante, pinangunahan niya ang Meralco at ABS-CBN na naghatid ng kuryente at balita sa milyon-milyong Pilipino. Ngunit nang ipataw ang batas militar noong 1972, kinuha ng pamahalaan ang kanilang mga ari-arian at ang pamilya ay napilitang manirahan sa ibang bansa. Ilang taon din ang lumipas bago muli naibalik sa kanila ang mga ito matapos ang EDSA People Power noong 1986. Para sa ilan, si Lopez ay simbolo ng pagkakasama ng negosyo at politika. Para naman sa iba, siya ay sagisag ng pribadong tulay na naghatid ng pag-unlad sa bansa. Ang kanyang kwento ay paalaala na ang kapangyarihan ay maaaring magbigay liwanag, ngunit maaari ring magdulot ng dilim. Si Washington C. Sip ay ipinanganak noong 1918, isang batang hengyo na nagtapos ng maaga sa University of the Philippines. Nagtuloy siya sa Columbia University sa Amerika at nang sumiklab ang digmaan, naglikod siya bilang photographer sa Ukbong Amerika. Nang makalaya sa bilangguan ng mga Hapon, bumalik siya sa Pilipinas dala ang isang paninindigan na ang kabuhayan ay kailangang nakabatay sa katapatan. Noong 1946, kasama sina Vicente Gorres at Alfredo Velayo na kanyang mga malalapit na kaibigan, itinatad niya ang Sisip Gorres Velayo & Company o SGV & Company. Layunin niyang gawing profesional, tapat at maayos ang sistema ng negosyo sa bagong republika. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, lumaki ang SGV bilang pinakamalaking auditing firm sa bansa. Siya ang naghubog ng libo-libong Pilipinong accountant, tagapamahala at pinuno sa pampubliko at pribadong sektor. Binigyang payo niya ang mga pangulo ng bansa, ang World Bank at ang Asian Development Bank, ngunit nanatili siyang simple, masinop at matapat. Para kay Washington C. Sip, ang tunay na lakas ng bansa ay hindi nasusukat sa yaman, kundi sa ugali ng mamamayan. Sabi niya, ang lakas ng isang bansa ay nasa karakter ng kanyang mga tao. Dahil sa kanya, lumawak ang pananaw ng Pilipinas na ang maayos na pag-audit at matatag na pamamahala sa pananalapi ay pundasyon ng tunay na pag-unlad. Si Don Jaime Zubel de Ayala ay isinilang noong 1954 sa pamilyang matagal lang nakaugat sa kasaysayan ng kalakalan sa Maynila. Pagkatapos ng digmaan, pumasok siya sa Ayala y Kompanya noong 1948 at nagsimulang magpakilala ng panibagong direksyon para sa kanilang negosyo. Sa halip na tumuon lamang sa lupaing Minana, ginamit niya ito bilang puhunan para sa pambansang pagbangon. Noong 1950s, sa gitna ng pagbangon ng ekonomiya, nabuo ang kanyang pinakamapangahas na ideya, ang Makati Business District. Ang dating palayan at mangrove ay ginawa niyang sentrong komersyal at kabuhayan.
Isa itong konkretong sagot sa pangangailangan ng bansa ng bagong kabisera para sa negosyo, trabaho at pangarap. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, isinulong niya ang modernong urban planning at ang paggamit ng kalsadang may sistemang zoning at ang pagtatayo ng mga estrukturang may mahabang tanaw sa hinaharap. Mula sa mga proyektong ito, isinilang ang Ayala Corporation, isa sa unang kumpanyang Pilipino na may korporasyong pamamahala na kahanay ng mga banyagang modelo. Hindi lamang kabuhayan ang kanyang itinaguyod, pinalawak din niya ang sining at edukasyon sa pamamagitan ng Ayala Foundation at ng Filipinas Heritage Library, mga institusyong nag-aangat ng kulturang Pilipino habang umuusad ang modernisasyon. Sa kanyang pananaw, ang muling pagbangon ay hindi lamang pagbubuo ng negosyo, kundi pagdisenyo ng kinabukasan. Ang Makati na kanyang nilikha ay naging sagisag ng bagong Pilipinas, mataas, masigla, at nakatingin sa bukas. Ang tunay na pag-unlad ayon kay Don Jaime Zubel ay yung nagbibigay daan sa tao na namumuhay ng marangal sa sariling bayan. Ngayon, ang mga gusali at kalsada ng Makati ay nagsisilbing paalaala ng panahong ang pag-angat ng lungsod ay hinubog hindi lamang ng pagtayo ng mga infrastruktura, kundi ng malinaw na pananaw at mahabang pagpaplano. Ang Pilipinas ngayon ay nakatindig sa mga pundasyong itinayo ng mga Pilipinong ito. Sa kanilang mga kamay, muling umikot ang ekonomiya, muling sumigla ang pag-asa. Magkakaiba man ang kanilang pinagmulan, pinag-isa sila ng paniniwalang ang pagbangon ng Pilipinas ay hindi nakasalalay sa iisang tao lamang, kundi sa kolektibong tiwala sa kinabukasan. Habang patuloy nating kinakaharap ang mga bagong hamon, nananatiling buhay ang mga aral na iniwan nila, na ang muling pagtayo ng bansa ay nangangailangan ng katatagan, disiplina at pananalig sa sariling kakayahan. Ayan mga kamarites, natapos na ang ating kasaysayang kwento. Sa channel na ito, pag-uusapan natin hindi lang ang mga sikat na bayani, kundi pati ang mga misteryo ng krimen, kababalaghan, pamahiin, at syempre ang mga tinatawag nating kwentong barbero. Kung may gusto kayong ipaimbestigang kwento, comment lang. Huwag kalimutang mag-like, share at subscribe. Ako si Marites Historian at ito ang Kwentong Barbero, Chismis o Totoo.